Maligayang pagdating sa Movie Pinoy Recap Story. Sa video na ito ay inyong matutunghayan, ang action drama mystery thriller movie, na may pamagat na, Don't Move. Nagising mula sa maikling pagkakaidlip ang isang babaeng may pangalang Iris. Nakatulala na tila malalim ang kanyang iniisip, habang ang asawa niya ay mahimbing na natutulog. Sa ilang sandali ay kumuha siya ng maliit na kutsilyo at agad na sumakay ng kanilang kotse ng mag-isa. Hindi pa malinaw kung ano ang binabalak niyang gawin pero siya ay nagmaneho patungo sa kabilang bayan, kung saan matatagpuan ang sikat na bulubunduking lugar na dinarayo dahil sa ganda ng tanawin. Pagkarating sa tuktok ng isang bundok, nagdadalamhati niyang ginunita ang masasayang memorya ng kanilang nag-iisang anak na mapag-aalaman na pumanaw sa nasabing lugar. Nais na niyang sumunod rito at tapusin na lang ang lahat. Sa pamamagitan ng pagtalon ay mapayapa na siyang lilisan. Subalit nang sa puntong gagawin na niya ang kanyang mga balak, ay may isang lalaking lumitaw at nagpakilala sa pangalang Richard. Nagpayo ito na kung ano man ang kanyang balak gawin ay tiyak na lubos na ikakalungkot ng mga nagmamahal sa kanya. Naging malalim at seryoso ang kanilang pag-uusap, na umabot sa punto na naibahagi ni Richard na tulad niya ay nawalan din siya ng mahal sa buhay sa katauhan naman ng kanyang nobya na pumanaw dahil sa pag-aaway nila habang nagmamaneho ng kotse. Dahil sa husay nitong magsalita sa pagbibigay ng mga motibasyon na magpatuloy sa buhay, nakumbinsi si Iris na huwag nang ituloy ang kanyang binabalak. Magkasamang nilisan ang bundok at nang nakabalik sa baba, nagpaalam na si Iris na uuwi na siya sa kanilang bahay. Subalit nang sasakay na sa kotse, nagtaka na lamang siya dahil tila sinadyang igit-git ni Richard ang pwesto ng kanyang sasakyan. Nagpasimula itong kumilos ng kakaiba at nang bumaba siya ay huli na ng kanyang mapagtanto na may masama na pala itong binabalak. Mabilis siyang nawalan ng malay, at sa paggising ay natagpuan niya ang kanyang sarili na nakasakay na sa kotse ng lalaking ito. Ibinabiyahe siya patungo sa hindi tukoy na lugar. Sinubukan niyang tumawag ng tulong sa kanyang asawa gamit ang smartwatch na kanyang suot pero agad na tugon ni Richard na walang signal kung nasaan sila ngayon. Malaking pagkakamali na nagtiwala siya sa pagsabay na bumaba sa lalaking ito, dahil lumalabas na pang-anim na pala siya sa mga babaeng kanyang nabibiktima, ayon na rin sa kanyang mga sinasalaysay. Sa tulong ng dinala niyang maliit na kutsilyo ay kanyang natanggal ang mga gapos sa kamay, at mabilis na nakipambuno. Nagpagewang-gewang ang kotse habang nakikipaglaban si Iris para sa kanyang kaligtasan. Sa bilis ng mga sumunod na nangyari ay mauuwi ang lahat sa pagkakabangga nila sa isang puno sa tabing daan. Hindi sumuko ang baliw na ito na siya ay muling mapasakamay. Muling pumalag si Iris at binalak niya na siya ay tapusin sa pamamagitan ng seatbelt ng sasakyan, subalit ito ay nakawala rin at sa pangatlong beses ay matagumpay na nadakma. Nadampot ang dalang kutsilyo at ito ang ginamit na panlaban para siya ay bitawan. Magkasabay silang napalabas ng kotse, agad na tinanggal ni Iris ang tali sa kanyang mga paa at mabilis na nagsisigaw ng tulong. Sinabi ni Richard na walang sino man ang makakarinig sa kanila kaya wag na siyang magmatigas pa at sumama na lang sa kanya total kung hindi dahil sa kanya ay wala na rin naman siya sa mundong ito. Nagpasimula siya ng pagtakbo sa gitna ng masukal na kakahuyan. Natigilan siya ng maramdaman na parabang namamanhid ang kanyang mga daliri. Ipinakita ang isang pang-inject ng gamot kasabay ng pagbubunyag na habang naiinlip siya kanina sa pagkakatulog, ay may gamot siyang itinurok na magpaparalisa sa kanya sa mahabang oras at mawawalan siya ng kakayahang may galaw ang kanyang buong katawan na ultimo pagmulat na lang ng mga mata ang kanyang magagawa. Sa nalamang ito, hindi sumuko si Iris at agad na sinubukan na muling tumakbo. Bago tumalab ng lubusan ng nasabing pamparalisa, ay hangad niya makalayo agad sa lalaking baliw na ito na mayroong masamang balak gawin sa kanya. Nagpatuloy ang habulan, si Richard na walang tigil na sumusunod ay relax lang sa paglakad dahil alam niya na magawa mang makalayo ni Iris ay hindi rin magtatagal mawawalan na ito ng kakayahang gumalaw. Sa paglipas ng ilang minuto ay nangyari na nga ang ikinakatakot ni Iris. Ngayon ang kanyang mga binti naman ang unti-unting namamanhid. Nagresulta ng pagbagal niya sa pagtakas hanggang sa tuluyang naganap na bumagsak siya at tanging paggapang na lang ang kanyang kayang gawin. Tahimik siyang nagkubli sa siwang ng isang malaking puno, habang pinagmamasdan ng baliw na lalaking ito na walang kaalam-alam na nasa malapit na siyang distansya. Magagawa na sana niyang mailigaw ito kung hindi lang sa mga naglalakihang tumpok ng mga langgam na nagsisikapit sa kanyang mukha.
Mabilis na gumapang patungo sa katabing ilog, mas pinili niyang makipagsapalaran na magpaanod na lang rito kesa sa muling mapasakamay ng baliw na humahabol. Nagpalutang-lutang siya habang binabaybay ang ilog mula sa malakas na daloy ng tubig. Sa tuluyang unti-unting pagtalab ng pamparalisang gamot, nawalan na rin siya ng kakayahang kontrolin ang katawan para makalangoy ng maayos. Wala siyang alam kung saan siya mapapadpad sa ginawa niyang desisyong ito, mabuti na lang ay mayroong isang malaking kahoy ang nagamit niya upang makaalis sa malakas na agos. Pilit siyang gumapang sa may paahon na damuhan, bago pa man makagawa ng sunod na gagawin upang makatakas ng lubusan ay tuluyan ng tumalab sa buong katawan ang bisa ng pamparalisa. Sa kanyang pagkakawala ng kakayahang makagalaw ay naririnig na lamang niya ang isang makina. Kung nasaan man siya ngayon ay tila ba may kung sino ang kasalukuyang nagpuputol ng mga damo. Mabuti na lang ay nakita siya nito, ang matandang nagngangalang Bill ay nagtaka kung anong ginagawa ni Iris sa kanyang bakuran. Agad siyang tinanong kung ayos lang ba siya pero dahil sa maging ang pagsasalita ay hindi niya magawa ay ginamit na lang niya ang pagkurap ng mga mata, na agad namang naintindihan ng matanda na may nangyayaring hindi maganda sa kanya. Sa pagmamagandang loob ay napagpasyahan ni Bill na dalhin siya sa kanyang bahay. Pagkapasok sa loob ay sinabi ng matanda na tatawag agad siya ng tulong sa ambulansya at mga pulis. Pero bago pa nito magawa ang pagtawag ay may biglang kumatok sa pinto. Bago pagbuksan ay agad na kumurap ng walang tigil si Iris na pakahulugan na may humahabol sa kanya at baka ito ang ngayong kumakatok. Tama ang naging hinala niya, hanggang rito ay nakasunod na ang baliw na si Richard. Nakuha nitong magpanggap na nawawala ang kanyang asawa matapos nilang magkaroon ng aksidente sa kanilang kotse. Sa galing nitong magsalita at pagmukhaing totoo ang mga ikinikwento sa pamamagitan ng pag-arte ay tila naniniwala na paunti-unti si Bill. Pero mabuti na lang din ay may pagdududa pa rin ang matanda, na nagawa niya munang maitago si Iris sa ilalim ng sofa bago ibunyag na nandirito ang sinasabi niyang asawa. Habang pinakikinggan ni Iris ang pag-uusap ng dalawa ay nabuking ni Bill na nagsisinungaling ito nang biglang tumulog ang kanyang cellphone gayong ang unang kwento ay nawala ang lahat ng kanilang gamit mula nang naaksidente sila kanina. Nagpasimula itong kumilos ng kakaiba, na agad na inunahan ni Bill na sunggaban ng pag-atake. Dito na nauwi sa tensyon ng buong sitwasyon, matagumpay na makailang beses na napabagsak ni Bill ang baliw na lalaking ito. Hindi niya ito tinigilan ng pag-atake hanggang sa mga sandaling tila wala na itong kakayahang makabawi. Sa mga mata ni Iris ay mababatid na natutuwa siya dahil mayroon na sa kanyang nagtatanggol laban sa nasabing baliw na si Richard. Sa hindi inaasahan ay minalas na nakadampot ito ng pangsaksak na walang habas na ginamit agad kay Bill. Bakas sa kanya ang sobrang awa para sa matandang tumutulong lang sana na ngayon ay nadamay pa sa kabaliwan ng lalaking ito na ayaw talagang tumigil hanggat hindi siya nakikita. Pagkakuha ng mga gasolina sa may bodega, binuhusan ang buong loob ng bahay at agad na sinindihan ang apoy. Ngayon ay mas lalong lumala ang kanyang hinaharap na sitwasyon. Mabilis na nagliyab ang paligid kasabay ng pagtungo ni Richard sa sasakyan ng matanda. Dito na kinabahan ng todo si Iris, sa mga ilang segundo lang ay tiyak na masasama siya sa pagkatupok ng apoy sa buong bahay. Habang pinapaandar ang sasakyan at naghahanda na sa pag-alis, si Iris ay nagkaroon na ng pagkakataon na may galaw ang kanyang mga daliri. Sa pamamagitan ng pagbukas-sara ng cover ng bintana ay kanyang napukaw ang atensyon ni Richard. Sa kanyang palagay ay mas makakabuti na muling mapasakamay ng baliw na ito kaysa sa unti-unting matupok ng nagliliyab na bahay. Ngayon ay muli niyang pag-iisipan kung paano makakatakas, bago pa maisagawa nito ang mga kabaliwan niyang mga binabalak. Ang una nitong plano ay muling ipinagpatuloy, nagbiyahe sa hindi tukoy na destinasyon. Mas lalong nanggigil si Richard dahil sa lahat ng mga babaeng nauna niyang naloko ay tanging si Iris lang ang nagpahirap sa kanya sa paghabol at ito ay tila mas lalong nagpasabik sa kanya. Matapos ang kamuntikan na pagsalpok sa kasalubong na sasakyan ay maswerte na malapit nang maubos ang gasolina. Kaya pansamantalang naantala ang pagdiretso sa lugar kung saan siya balak paglaruan at gawan ng kababuyan. Huminto sila sa gas station, maraming ang nakapaligid na maaari niyang hinian sana ng tulong pero mapag hanggang sa ngayon ay wala siyang kakayahang makapagsalita. Habang busy sa loob ng tindahan ng baliw na si Richard, may isang paslit ang nakapansin sa kanya. Ginawa niya ang lahat ng makakaya para may parating rito na kailangan niya ng tulong pero dahil sa isa lang itong paslit ay wala ring nangyari. Pagkabalik ay muli silang nagpatuloy sa biyahe, muling nadatnan ang kaninang bumanggang sasakyan.
Kinuha ni Richard ang ilang mga gamit nito sa nasabing kotse, mula sa mga pamunas at panggapos sa kanya. Habang pinapakiramdaman ang sarili kung makakaya na ba niyang gumalaw, ay may isang kotse ng pulis ang huminto sa kanila na mapag-aalaman na tinawag ng kaninang nanay ng paslit sa may gasolinahan. Gusto sana niyang magsisigaw ng tulong pero dahil malakas pa rin ang bisa ng pamparalisang gamot ay hindi magawang makapagsumbong rito. Ang pulis na nagngangalang Daniel ay agad kinuwestiyon si Richard dahil sa hindi umiimik ang babaeng kasama niya sa sasakyan. Nagpalusot ito at ipinahayag na si Iris ay kanyang asawa, na nakainom kaya hindi makakilos ng maayos. Lubos na napupuot si Iris habang pinapakinggan ang pagsisinungaling nito, lalo pa at nang isinama sa pagdadahilan ang yumaong anak. Napaniwala ang pulis na mayroon lang silang problemang mag-asawa magmula nang pumanaw ang kanilang nag-iisang anak. Mabuti na lang ay nagawa ng may kilos ni Iris ang kanyang mga kamay. Sa pagbaba ng bintana ng kotse ay lumapit agad ang pulis, pilit na ibinubulong rito ang mga katagang tulungan mo ako. Sinubukan pang pigilan ng baliw na lalaki ang pag-uusap nila pero agad na iniutos ni Daniel na umatras muna siya. Huli na nang mapagtanto nito na nagsisinungaling si Richard at dinudukot na pala si Iris. Gamit ang bakal na agad na makailang beses na mabilis na pananghampas ay walang nagawa ang pulis. Agad itong bumagsak ng hindi nagawang makalaban. Sa sukdulang kabaliwan ay tila sobrang lala na talaga ng diferensya ng lalaking ito. Hindi makikitaan ng pagsisisi sa ginagawa niyang sunod-sunod na pagtapos sa mga tumutulong lang sana kay Iris. Bago magpatuloy at bumalik sa pag-drive ay nakuha niya pang ibalik sa sasakyan ang malamig na pulis, at pagkatapos binuhusan ng gasolina ang kotse nito para mahirapang makakuha ng ebidensya ang mga otoridad sa oras na ito ay kanilang matagpuan. Ngayon ay galit na hindi makapaghintay ang baliw na si Richard. Hindi na siya papayag pang tumagal ng tumagal ang kanyang nakatakdang gawin sa kanya. Bagamat na igagalaw na niya ang kanyang ulo at nakakaya na ring makapagsalita, ay wala pa rin siyang maisip na paraan kung paano makakatakas sa demonyong kanyang kasama. Pagkarating sa Pangpang ay malalaman na dadalhin siya sa isang katabing isla. Nagawa pa niyang may saksak rito ang injection ng gamot na pamparalisa na mapag-aalaman na palihim niyang nakuha kanina. Subalit minalas na hindi niya nadiin ng husto ang pang-inject. Nagsisigaw na lang siya ng nagsisigaw dahil tila wala na talaga siyang pag-asa pang makaalis sa pinagdaraanan niyang sitwasyon. Siya ay marahan na pakaladkad na binuhat patungo sa gagamiting bangka. Pagkasakay ay wala nang sinayang na mga sandali. Sa ilang minuto lang ay mararating na nila ang nasabing isla, kung saan ipinahayag ni Richard na magsasaya sila ng sobra-sobra. Ngayon ay kanyang napagtanto ang kahalagahan ng kanyang buhay. Nagsisisi siya na sana ay hindi na niya tinangkapang gawin ang mga bagay na iyon noong una pa lang. Hindi nagtagal nang sa puntong sisimulan na nito ang pagtanggal ng kanyang mga suot, ay sinurpresa niya ito ng pagdamba ng atake gamit ang patalim na kanyang naagaw. Pakahulugan na ang kanyang buong braso ay nakakaya na pala niyang may galaw. Agad na binunot ni Richard ang armas na nakuha sa pulis. Mabuti na lang nang pilit siyang inaasinta ay nagawa niyang may alog ng todo ang bangka, na nagresulta ng pagkawala sa pagbalanse ni Richard. Habang nasa tubig pa ito at nagpupumilit na makaahon pabalik ay masikap na dinampot agad ni Iris ang armas. Walang pag-atubili na mabilis niya itong ginamit. Napangiti na lang siya ng buong saya dahil natapos na ang kanyang suliranin sa lalaking baliw. Subalit habang masayang nagpapahinga ay nagkaroon muli siya ng panibagong problema. Tinamaan ng kaninang mga putok ang sinasakyang bangka, na nagdahilan para mabilis na pumasok sa mga butas ang tubig. Sa kamalas-malasan ay hanggang ngayon ay tila ba hindi niya pa rin may galaw ng buo ang kanyang katawan. Unti-unti ay nilalamon na ng tubig ang buong bangka palubog. Wala siyang magawa kung hindi mapapikit na lamang at hilingin na sana ay magkaroon pa muli ng isang himala na muling makaligtas. Makalipas ang ilang mga segundo ay tuluyan ng lumubog ang bangka. Sa kamanghamanghang pagkakataon at kapalaran, sumakto na nawala na ang bisa ng pamparalisa at muli na niyang naigagalaw ang buong katawan. Pilit siyang lumangoy ng lumangoy hanggang umabot sa Pangpang. Naging mapayapa ang buong paligid at ngayon ay alam niya na ligtas na talaga siya. Sa hindi inaasahan sa hindi kalayuan ay nagawa rin palang makalangoy pabalik ng baliw na si Richard. Bago isumbong ito sa mga pulis ay nagpasalamat si Iris dahil sa nangyari ay lubos na niyang nauunawaan na masarap pa palang mabuhay sa mundong ito kahit batbat pa ng mga problema at kalungkutan. Ang mahalaga ay nagpapatuloy ka sa magandang kinabukasan at kapalaran na maaari pang naghihintay sa'yo. Special shoutout sa Island Garden City of Samal,
sa Vistar and Daragosa family, kay RDVC is everywhere, kay Phil Ensoy from Davao City, kay Marvin Rafanan, at kay Bogard Kainin, maraming salamat po sa inyong suporta at panonood.